Magandang araw po, Chairman. Magandang araw po, Binibini. Anak ko, ang sarap-sarap mo talagang mamuhay. Noong bata ka pa, si lolo mo ang nag-ayos ng kasunduan sa pamilya Xie. Ayaw mo namang sumunod. Anong? Pagdating ng panahon, paano ko haharapin si lolo mo? Ikaw na lang ang magpakasal. Si Jinghui lang ang mahal ko. Pakakasalan ko siya. Ano ba ang meron kay Xue Jinghui? Paano siya makakapantay sa mayamang pamilya Xie? Wala akong pakialam. Noon, para subukin ang katapatan ni Jinghui, sa akin, pinilit mo akong magpanggap na pilay. At itinago mo pa ang totoong pagkatao mo bilang chairman ng Xie Group. Sabi mo, guwardiya ka lang. Eh ngayon, nagtagal na kami magkasama sa loob ng maraming taon, kaya hindi na kailangang magpanggap, di ba? Hindi pwede. Dahil ayaw mong magpakasal sa pamilya Xie. Ang pagsubok na ito ay magtatapos lamang pagkatapos ng kasal. Saka pa lang matatapos. Pagdating ng panahon, anak, ipapahayag ko rin ang aking tunay na pagkatao bilang chairman ng Song Group. Sige na, umalis na kayo. Gusto kong maghangin ng mag-isa? Alis na! Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Sino ka? Sino ka ba? Anong gusto mo? Asawa mo ako. Tawagin mo akong asawa. Bilisan mo. Ako. Bilis, nandoon kaya? Tumawag ka pa? Asawa. Naglalambingan yung mag-asawa? Tara, tingnan natin doon. Bastos! Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Limang taon na. Wala pa ring balita tungkol sa babaeng iyon noong gabing iyon. Dong Bin, hanapin mo siya kahit anong mangyari. Sa buhay kong ito, siya lang ang pakakasalan ko. Opo. Tigil na yan. Nandito pa si Song Siu. Mahal, Jialin. Masyado bang makapal ang eye makeup ko ngayon? Maganda ka kahit anong gawin mo. Si, Naiirita na ako sa inyong dalawa, ang lambing-lambing nyo. Pupunta ako sa kabilang kwarto para magsuot ng damit ng abay. Pupunta ako sa CR. oh, Ang lakas ng loob mo, kaibigan mong babae. Nasa kabilang kwarto pa, sinusubukan ang wedding gown. At nagloloko ka sa nobyo niya? Ikaw kasi ang dahilan. Nadala ako sa tukso. Oo nga pala. 5 taon na kayong magkasama ng taong yon. Wala ka bang ginawa sa kanya? Ano raw ang sinabi niya? Gusto niyang ipagtabi ang kanyang pagkabirhen para sa wedding night. Kung hindi dahil sa akin, tinanggap ko siya kahit pilay siya. Sino ang gustong magpakasal sa isang pilay? Bukas na ang kasal ninyong dalawa. Ano ang gagawin natin? Ano pa ang magagawa? Ako, para sa pilay na to, bumili ako ng napakamahal na insurance. Pagkatapos ng kasal, sisiguraduhin kong hindi siya mabubuhay pagkatapos ng wedding night. Sa oras na yon, yayaman na tayo. Bukas, suotin mo itong damit ng abay. Titigan mo ako habang ikakasal kami. Ang sarap ng pakiramdam. Ang lupit mo. Pero gusto ko. Ay naku. Tigil na yan. Dahan-dahan lang.
Paano mo nagawang magtaksil sa akin? Kasama ang pinakamatalik kong kaibigan? Anong gagawin ko? Anong kinakatakot mo? Guwardiya lang ang tatay niya. Pilay pa siya. Kung hindi ako, sinong may gusto pang pakasalan siya? Song Siyu, bakit hindi ka na lang sa dressing room nag-aayos? Anong ginagawa mo dito? Kayong dalawa ang pinakamahalaga sa akin. Paano nyo nagawang gawin ito sa akin? Tinutulungan lang kitang subukan ng lalaki bago kayo ikasal. Dapat nga magpasalamat ka sa akin. Magpapasalamat sa iyo? Siyempre. Kung hindi dahil kay Jalen na tumulong sa paghahanda ng kasal, sa tingin mo ba, isang pilay na tulad mo, bukas, anong kaguluhan ang mangyayari? At Shue, Jinghoy, akala mo ba tanga ako at madaling lokohin? Song Siyu, anong ibig mong sabihin? Isang pilay ka lang. Sa tingin mo ba sa buhay mo, may gustong magpakasal sa'yo? Dahil lang sa pagligtas sa iyo ako na aksidente, kaya naging ganito ang itsura ko ngayon. Ngayon, naiinis ka na sa akin. Tao ka pa ba? Song Siyu, tingnan mo ang itsura mo ngayon. Para kang balasubas na babae. Kung hindi dahil noong una at naisip kong niligtas mo ako, sa tingin mo ba magkakagusto ako sa iyo? Binabalaan kita. Mas mabuti pang gawin mong parang walang nangyari ngayon. Magpakasal ka na lang ng maayos. Kung bukas, mapapahiya ako sa harap ng mga kamag-anak. Tingnan mo kung anong gagawin ko sa iyo. Tara na tayo. Anong gagawin ko? Kung ayaw niyang magkunwari na hindi niya alam. Kung ganoon, tuloy-tuloy na lang. Bukas, ikaw na ang magiging nobya. Wala siyang sinusuportahan. Hindi ba't kontrolado natin siya? Nang babae si Shue Jinghui kay Jiang Jialin. Ang kasal bukas, gagawin kong divorce party. Ano? Kunin na agad ang milyon-milyong dote patungkol sa kumpanya ni Zhang Jialin. Kanselahin din agad ang lahat ng order. I-blacklist siya sa buong industriya. Huwag kang mag-alala. Ang kasal bukas. Gusto kong durugin sila sa harap ng lahat. Ang aking nobyo at ang aking pinakamatalik na kaibigang babae ay nagtaksil sa araw bago ang kasal at nahuli ko silang nasa kama. Inaapi ninyo ako dahil wala akong kapangyarihan o kayamanan at walang suporta ang aking pamilya. Gusto ninyo lang na sumunod ako ng walang kibo sa inyong kagustuhan. Sa kasal bukas, gusto kong ipakita sa lahat ang inyong tunay na mukha. Tulong ninakaw ang bag ko. Huwag kang makialam, bata. Baka saksakin kita. Saksakin mo ako. Subukan mo kung kaya mo. Naghahanap ka ng gulo. Tumahimik ka. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin ka. Sabihin mo yan sa presinto. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Siya yon. Paano nangyari yon? Anong ginagawa mo? Mahina ang iyong mga paa. May kailangan ka ba ng tulong? Sabihin mo lang. Pakasalan mo ako. Ako, isang pilay. Na tinalikuran pa ng aking nobyo. Isang pilay na tinalikuran. Paano ako maghahangad na may lalaking magpakasal sa akin? Pakakasalan kita. Kung talagang pakakasalan mo ako, gagawin kitang pinakamataas sa lahat ng lalaki. Pinakamataas sa lahat ng lalaki. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka? Ako si Xie Boting. Xie Buting. Hintayin kita bukas para pakasalan ako. Siye, mukhang hindi niya ako nakilala.
Boss She, narinig ko na parang nagloloko ang kanyang nobyo. Hindi siya masaya. Kukunin ko siya pabalik. Pupunta ako sa kasal bukas. Boss Xie, kayo po ang pinakamalaking negosyante sa Jiangcheng. Talaga bang gagastos kayo ng napakalaking halaga para sa dote? Para sa isang babaeng lumpo, Desidido na ako. Huwag niyo na akong payuhan. Makikita ni Song Siu ang aking sinseridad, di ba? Hoy, Ale, si Jinghui, bakit napangasawa niya ang isang pilay? Paano kung sa hinaharap, hindi sila magkaanak? Kung hindi dahil sa iniligtas niya si Jinghui noon, dahil lang sa ang tatay niya ay isang guwardiya, saan siya aabot para sa anak ko? Wala talaga siyang halaga sa akin. Song Siu, nagkaroon lang ako ng ibang babae bago ang kasal. Hindi ba't lahat ng lalaki ay ganoon? Mga kagalang-galang na panauhing, malugod kayong tinatanggap sa pagdiriwang ng kasal ni Naga NG, Song Xiu. Naipakasal kita sa akin. Swerte mo na yon. Kanino ka nagmamaktol? Hinahayaan namin ang ating lalaking kakasal at babaeng ikakasal sa entablado. Ang ganda-ganda. Ang gwapo ng lalaking ikakasal, ngunit ang babaeng ikakasal ay nakaupo sa wheelchair. Mayroon ba kayong nakakatindig balahibong kwento? Maaari ba ninyong ibahagi sa amin? Hayaan niyo na lang po ako magkwento. Mga kasama, kayong lahat ay kamag-anak ni Xue Jinghui at ang aming mga magkakilalang kaibigan. Alam naman nating lahat na magkaklase kami ni Xue Jinghui noong high school. Iniligtas ko siya, ngunit ako ang naging lumpo. Kaya ako napilitang gumamit ng wheelchair. Ang mga binti ng babaeng ikakasal ay nasugatan dahil sa lalaking ikakasal? Napakadakila naman ng pagmamahalan ninyo. Oo, dati, akala ko rin na napakadakila ng aming pag-ibig. Pagkatapos ng lahat, may lakas ako noon ng may aksidente para itulak siya palayo. Kaya ang ibabang bahagi ng katawan ko ang naging lumpo. Song Siu, tama na yan. Kasal natin ito ngayon. Hindi ito palabas ng awa sa sarili. Masayang araw ito, bakit ka nagdadala ng mga nakakasirang kwento? Walang delikadeza. Si Xue Jinghui, sa tingin mo, karapat-dapat ka ba sa kasal ngayong araw? Karapat-dapat ka ba sa lalaking ikakasal ngayong araw? Anong nangyayari? Anong ginagawa nito? Song Siu, anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo, dahil pilay ka, hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Oh, pilay ako. Pero may magandang trabaho ako, may magandang pinag-aralan ako. May sarili akong buhay, kaya kong kumita at buhayin ang sarili ko. Ikaw? Lagi kang naghahanap ng babae. Lalaking ang iniisip lang ay ang ibaba ng karawan. Song Siu, tumahimik ka. Ngayong araw ay ang kasal mo at ng anak ko. Maraming kaibigan ang nakatingin. Tama, Song Xiu. Huwag mong sobrahan ng biro. Kung may sasabihin ka, sa bahay na lang. Away bati ang mag-asawa. Ganoon ba? Pero ang kasal ngayong araw, ayoko nang ituloy. Hindi ito handaan para sa kasal. Ito ang inihanda ko para kay Xue Jinghui. Pagpapalayas sa asawa, handaan. Anong nangyari? Anong handaan ng pagpapalaya sa asawa? Anong ginagawa ni Song Siu? Bigla na lang ayaw ituloy ang kasal? Hindi ba ito naglalaro lang? Song Siu, wala kang hiya. Ang pamilya Xue ay may hiya pa. Anong kulang ng anak ko para sa'yo? Naglakas loob ka pang magpalayas ng asawa? Nababaliw ka ba? Gaano kalaki ang dinanas ng anak ko? Matagal bago siya nagpasiya na pakasalan ka. Anong karapatan mo para magpalayas ng asawa? Anong karapatan niya para ako'y hamakin? Bakit hindi mo siya tanungin kung ano ang mga kahiyahiyang bagay na kanyang ginawa? Huwag mong baligtarin ang sitwasyon. Hindi inisip ng anak ko ang pag-upo mo sa wheelchair, kundi ka naawa at pinakasalan ka. Tapos maglalakas loob kang sabihing siya'y walang hiya? Sa tingin ko, ikaw ang pinakawalang hiya. Tunay na masamang babae. Song Siu, anak ka lang ng isang guwardiya. Kung hindi ako naawa at pinakasalan ka, sino ang aasahan mo sa huli ng buhay mo? Kung ayaw mo ngang pakasalan ako ngayon, edi wag na nating ituloy ang kasal. Umalis ka na ngayon din. Tingnan natin, kung hindi ako naawa sa'yo, sino pang lalaki ang magkakagusto sa'yo? Sasabihin ko sa'yo, ang mga babaeng gustong pakasalan ako ay pwedeng pumila mula rito hanggang France. Kung ayaw mo ngang pakasalan ako ngayon, edi pumunta ka sa pintuan at maging isang mabuting asong guwardiya para masaksihan mo ang aking masayang sandali. Anak, anong sinasabi mo? Ibig mong sabihin, may isa pang nobya? Ngayong araw ay ikaw at ang ibang babae ang ikakasal? Siyempre ma, ngayong araw ay ang araw ng kasal ko at ni Song Siu at ng aming matalik na kaibigan na si Jiang Jialin. Ah, si Song Siu pala ang pinalayas. Hahaha.
Akala ko ba'y ang lakas ng loob niya? Nadali pa rin siya ng sarili niyang matalik na kaibigan na inagawang asawa. Anong magagawa niya? Pilay siya. Kung lalaki ako, hindi ko rin siya gugustuhin. Ang kasal ngayong araw. Ang tunay na babaeng ikakasal sa kasalang ito. Ako. Bakit may dalawang bride? Mahal, dumating ka na. Sinabi mo nang pakakasalan mo ako. Paano ako hindi darating? Ito. Hindi ba si Song Siu ang bride? Baka naman. Pinalitan na talaga ang bride? Ang galing ng paglalaro ni Xue Jinghui ah. Dalawang bride sa isang araw. Grabe ang eksena. Jinghui, ano ba talaga ang nangyayari? Nakatingin ang lahat ng kamag-anak at kaibigan. Ma, hindi mo ba laging sinasabi na pag pinakasalan ko ang pilay na si Song Siu, tatawanan lang ako ng iba? Sakto, itinaboy ko na ang pilay na ito at pakakasalan ng maganda at masipag na si Jialin. Pero itong si Jiang Jialin, hindi ba ito ang pinakamatalik na kaibigan ni Song Siu? Ano ba talaga ang sitwasyon? Nalilito na talaga ako. Ma, itong si Song Siu, paano mo maihahambing kay Jialin? Si Jialin ay executive sa branch company ng Xie Group. Kumikita siya ng milyon kada taon. Ang kumpanya natin, yung 50 milyong proyekto sa Xie Group, si Jialin ang humawak noon. Tita, nakasandal ako ngayon sa Xie Group. Ang presidente ng aming kumpanya ay si Xie Boting, si Song Siu, isang babaeng walang ama't ina, lumaki sa orphanage. Kung hindi dahil sa awa ko noon, namatay na sana siya sa kanal. Anong karapatan niyang maging kaibigan ko? Zie Group, Zie Boting. Hindi ba yun yung lalaking nagkita kahapon na gustong pakasalan ako? Oo, si Song Siu at si Jialin, parang langit at lupa ang pagkakaiba. Ang isa ay isang mataas na executive, ang isa naman ay isang walang kwentang tao na hindi makatayo. Baka ma-disappoint ka. Oo, parang langit at lupa ang kakaiba namin. Pero kung malaman ninyo ang totoo kong pagkatao, malalaman mo rin na ang taong hindi karapat-dapat sa akin ay ikaw. Anong sinabi mo? Ang totoo mong pagkatao? Hindi ako karapat-dapat sa iyo? Ha 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 ha. Gusto mo ba akong patawanin ng husto? Huwag kang tumawa, mahal. Nagaganyan lang siya dahil sa kasal. Natinaboy mo siya, nahiya siya, kaya nagmamagaling lang para lang hindi siya mapahiya. Song Siu, dahil sa dating pagkakaibigan natin, dahil sa asawa mo, na napakagwapo, kung lumuhod ka ngayon sa harap ko at tumahol ng 2 beses, bibigyan kita ng 10,000 piso, tapos palalayain na kita. Ano sa tingin mo? Ayaw ko ng pera mo. Gusto kong kayong dalawa ay lumuhod ngayon at humingi ng tawad at aminin na kayo ang may kasalanan. Ano sa tingin mo? Song Siu, sisihin mo ang sarili mo. Hindi mo nahawakan ang puso niya. Kaya ka iniwan ng asawa mo para sa akin. Mas mabuti pang umalis ka ng kusa. Jiang Jialin, tama na yan. Magkaklase tayong lahat. Magkaibigan pa kayo ni Song Siu noon. Huwag kang masyadong magmalabis. Ay, may gustong sumawsaw pala. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw talaga ang nakipagrelasyon sa asawa ni Song Siu sa simula pa lang. Ngayon, tinudusta mo pa siya ng ganito. May gumaganito ba sa kapwa? Mga basura. Ayos ka lang ba? Sasabihin ko sa iyo, kahit na magkaklase tayo nung high school, iba ako sa inyo. Nagtrabaho ako sa branch office ng Xi Group, kumikita ako ng milyon kada taon. Ang pagdurog sa inyo ay mas madali pa kaysa sa langgam. Tama, at saka nakakuha ka ngayon ng 50 milyong proyekto mula sa Xie. Sa dakong huli, ang aming pamilyang Xue ay magiging mga taong nasa ibabaw. Siya, isang pilay. Paano niya ako maaaring pantayan? Kaya nararapat lang na iniwan ko siya. Kung gayon, kung naaawa ka sa kanya, kunin mo siya pabalik. Ipakasal mo sa kamag-anak mo. Huwag mong gambalain ang anak ko. Kayong mga, naging pilay si Song Siu dahil sinagip niya ang anak mo. Hindi ba dapat pakasalan siya ng anak mo? Kusa niyang ginusto yon. Bakit dapat panagutan ng anak ko? Karapat-dapat ba siya? Ang tao ang gumagawa. Ang Diyos ang nakakakita. Huwag kayong maging walang konsensya. Hindi ba kayo natatakot na parusahan ng langit? Wala kang karapatang magsalita dito. Madaling magsalita ng ganyan. Kung gusto mong pakasalan, ikaw na ang magpakasal sa kanya. At saka, siya ang kusang sumagip sa akin noon. Siya ang nagpumilit. Kaya kung naging pilay siya, kanino ang sisi? Tama? Huwag kang magpanggap dito, nakakadiri. Tanungin mo ang mga kamag-anak at kaibigan na narito. Si Xue Jinghui ba ay dapat pakasalan ako? O si Song Siu? Ngayon, ihahambing ko ang sarili ko sa pilay na ito. Tingnan natin, ano sa palagay ninyo? Sino sa amin ang karapat-dapat? Kay Xue Jinghui. Ako ba o si Song Siu? Ang sino mang pipili sa akin,
Bibigyan ko ng 20,000 piso. Ano? 20,000 piso? Ang yaman naman magbigay. Sumasama ako kay Zhang Jialin. Tanging si Zhang Jialin ang bagay kay Xue Jinghui. Suportado namin si Miss Jiang. Nakita ninyo ba? Ang mga walang kapangyarihan at impluensya. Walang pera, walang koneksyon. Karapat-dapat lang na itaboy. Suportahan natin si Miss Zhang, napakasalan si Xue Jinghui. Sa pag-ibig, ang hindi minamahal ang talagang kabit. Narinig mo ba? Song Siyu, sa pag-ibig, ang hindi minamahal ang talagang kabit. At mayaman, maganda, at may kakayahan pa ako. Ito ang kapangyarihan sa pagsasalita. Ito ang hustisya. Lahat ng tao ay sumusuporta sa akin. Lahat ng tao ay nag-iisip na basura ka. Matalino talaga ang anak ko. Naiwanan ka nitong lumpong may tumor na iyong iniwan upang mapangasawa ang bata at magandang at mayamang si Zhang Jialin. Aray, ang aming pamilyang Xue sa tulong ni Zhang Jialin sa hinaharap ay tiyak na tataas ang estado. Song Siyu, huwag kang mahiya sa sarili mo. Sino ba ang may kasalanan kung wala kang sinusundan? Tama. Si Jialin ay isang mataas na ehekutibo sa Xi Group. Ikaw, kahit isang daliri ay hindi mo maabot. Ganoon ba? Kung malalaman mo ang background ng pamilya ko, at kung sino ang lalaking pakakasalan ko mamaya, baka mabigla ka. Nabubunutin mo ang mga mata mo. Nagmamalaki ka pa. Ikaw pa, may sinusundan. Ikaw na isang lumpo. Maliban sa akin, sinong pipikit ang gustong magpakasal sa'yo? Huwag nang magdaldalan. Pirmahan mo na agad ang kasunduan sa pagpapawalang bisa ng kasal. Nandidiri na kami sa bawat tingin sa'yo. Pagkatapos pumirma, umalis ka na agad. Song Siyu, nababaliw ka na ba? Naglakas loob kang hampasin si Zhang Jialin ng papel? Alam mo ba na si Zhang Jialin ngayon ay napakahalaga na? Kung masugatan siya ng papel mo, papatayin kita? Sinabi ko na, ngayon ay aking pagpapawalang bisa ng asawa. Wala kang karapatang kansilahin ng kasal. Dating na ang aking nobyo. Dalhin mo na ang iyong basura at umalis ka na. Ikaw na isang buhay na hindi kayang mag-alaga sa sarili. Sino ang gustong pakasalan ka? Baka nagkakadelusyon ka? Tulungan ninyo ako. Kung ayaw niya, itapon ninyo siya palabas. Itawan mo ako. Lukhang mayabang, basurang sinungaling. Bakit hindi ka pa umalis? Pagsisisihan ninyo ito. Ang asawa ko ay presidente ng Xie Group, Xie Boting. Song Siyu, napakasama mo talaga. Kanina, sinabi ni Zhang Jialin na siya ay mula sa Xie Group at isang executive ng branch office. Ngayon, nagmamalaki ka na ang iyong nobyo ay si Boss Xie. Ikaw na isang pilay, naglakas loob ang dungisan ng aming boss Xi. Ayaw ng mabuti, gusto ng masama. Pumili kayo ng anumang champagne dito. Buhusan ninyo siya ng isang baso. Bibigyan ko kayo ng 10,000 piso. Ako na. Ano ang gagawin ninyo? Ano? Siyempre, turuan ka ng leksyon sa buhay. Tigil! Sino ang maglakas loob gumalaw sa kanya? Si Xi Boting, presidente ng Xi Group, dala ang bilyon-bilyong regalo para mag-propose kay Miss Song. Ano? Boss Xie? Ngayon, lahat ng nanakit sa aking asawa ay papagbayarin ko. Ngayon, lahat ng taong nanakit sa aking asawa, papagbayarin ko kayo. Ang presidente ng Xie Group, Xie Boting, ay may daladalang bilyon-bilyong regalo para magpropesa ng pag-ibig kay Gieneng, Song Siyu. Paumanhin, nahuli ako. Hindi ako nagkakamali. Siya talaga ang pinakamayaman? Ang presidente ng Xi Group, Xi Boting? Dati ko lang siya nakikita sa TV. Hindi ko inakalang ganito siya kagwapo sa personal. Imposible. Paano nangyari yon? Ang tatay niya ay isang guwardiya lang. Isa lang siyang lumpo. Paano niya makikilala si President Xi? Isang taong ganoon kalaki. Ibigay mo sa akin. Ako si Xi Boting, nagnanais ialay ang 50% ng shares ng pamilya Xi upang hingin ang kamay ni Ging, Song Siyu. Naku, ang daming shares. Napakalaki ng halaga noon, di ba? Ang halaga ay daan-daang bilyon. Ha?
GNG, Song Siyu, payag ka bang pakasalan ako? Oo, gusto ko. Pero nakakahiya para sa iyo, isang mayaman at presidente. Ang magkakasal sa isang lumpo tulad ko. Hindi nakakahiya. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Nakalimutan mo lang? Ayos lang. Marami pa tayong oras sa hinaharap. Tama na. Song Siyu, malaki ang ginastos mo para sa mga ekstrang ito, di ba? Sa aking kasalan, nagpanggap ka ng ganitong murang palabas? Hindi ba't nakakatawa? Ano ang sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin, sa aking kasalan, nag-upa ka ng ganitong murang artista? Isa ka lang talagang lumpo. Hindi mo talaga kilala ang sino mang mayaman. Jialin, hindi ba't She Group ang kumpanya mo? Tiyak na kilala mo siya. Siya ba talaga? Ako ay isang maliit lang na tagapamahala sa branch. Paano ko makikilala ang pangunahing boss? Sigurado akong nakita ko siya. Ang taong ito ay talagang hindi si President Xi. Bakit bababa ang estado ni President Xi para magpakasal sa isang lumpo? Kaya kayong dalawa pa lang umapi sa aking asawa. Iniligtas ka niya sa aksidente, ngunit tumalikod ka at nambabae sa pinakamatalik niyang kaibigan. Hindi ba? Hoy, maging magalang ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nagsasalita ako ng ganyan? Alam ko na matapos mong apihin ang aking asawa, siniyasa kita. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod at humingi ng tawad sa aking asawa. Kung hindi, ilalabas ko ang ebidensya ng iyong pangangaliwa para makita ng lahat kung anong klaseng tao talaga ang mukha mo. Ilabas mo ang ebidensya. Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Kung kaya mo, ilabas mo. Mahirap payuhan ang taong gustong mamatay. Mabuti. Pagbibigyan kita. Jialin, napakasama mo talagang tao. Ang tapang mo talaga. Nagsusuot pa ng gamit pang kasal ang kaibigan mo. Nakikipagtalik ka na sa nobyo niya. Hindi ba't ikaw mismo? Hindi makapagpigil sa tukso. Tama na. Marumi ang eksena. Itigil mo na. Marami pa akong ebidensya sa hotel. Mga ebidensyang nakakadiri. Gusto mo pa bang makita? Tama na. Ano naman kung nag-check-in ako kasama si Jalin? Lalaki ako. May sarili rin akong pangangailangan. Siya ay isang pilay na hindi kayang mag-alaga sa sarili. Mabibigyan ba niya ako ng kasiyahan? Iniiwasan ko siya. Iyon ay nararapat lang. Pilay na hindi kayang mabuhay ng mag-isa. Xue Jinghui. Noon, sinagip kita. Na aksidente. Kaya naging ganito ako ngayon. Ngayon, dito mo ako iniiwasan. Tao ka pa ba? Siyo. Huwag mong hayaang maapektuhan ang iyong damdamin ng gago. Nandito ako. Ipaglalaban ko ang iyong karapatan. Huwag kang mag-alala. Ang basurang ito, hindi karapat-dapat na maapektuhan ang aking damdamin. Nararamdaman ko lang na bulag ako. Hindi ko agad nakita ang kanyang nakakatawang mukha. Anong nakakatawa? Ang sinasabi ko ba? Hindi totoo? Hindi mo ba talaga iniisip, ako lang ay isang pilay na walang background? Kung hindi, ano pa? Alam naman ng lahat iyan. Gusto mo bang sabihin na ikaw ay isang nakatagong mayamang heiress? Tingnan mo ang sarili mo. Nakaupo ka pa rin sa wheelchair ngayon. Ibig sabihin ba, sa totoo lang, hindi ka pilay? Nagkukunwari lang ako. Ginawa ko lang ito para subukan si Xue Jinghui. Song Siyu, hindi kaya pagkatapos kang iwanan, nagkaroon ka ng sira sa pag-iisip? Kahit di ka naman pilay na ganyan, kaya mong sabihin? Payo ko sa'yo, umalis ka na ngayon din. Huwag mong gambalain ang kasal namin ni Jinghui. Song Siyu, para kang daga sa imburnal na mabaho. Ganitong pagkukunwaring lumpo. Kaya mong gawin? Sige, hindi ba't sabi mo nagkukunwari ka lang? Kung ganoon, tumayo ka para makita ng lahat. Naku tita, huwag mo na siyang ibunyag. Yung kaunting dignidad na natitira sa kanya, kaya pa bang tiisin ang ganitong paghihirap? Tumayo ka! Bumangon ka! Tumayo ka! Oo nga, maglakad ka ng ilang hakbang. Maglakad ka. Si... Kung ganoon, dilakan ninyo ang mga mata ninyo at tingnan ninyong mabuti. Imposible. Paano ka nakakatayo talaga? Oo nga, paano siya nakakatayo? Anong nangyayari? Nakatayo lang, anong magaling doon? Kung may lakas ka, maglakad ka ng ilang hakbang. Tama. Kung may lakas ka, lumapit ka sa harap ko. Matigas pa rin ang mukha mo? Kung ganoon, dilakan ninyo ang mga mata ninyo at tingnan ninyong mabuti. Hinampas mo ako? Nakita mo na? Pilay ba ako o wala na akong silbi? Imposible dyan. Baka naman hindi ka talaga pilay. Naiintindihan ko na. Ano ang naiintindihan mo? Sa totoo lang, hindi ka talaga pilay. Ginamit mo lang ang aksidente para pilitin si Jinghui na pakasalan ka. Paano ka naging walang hiya na babae? Ang lalim talaga ng pag-iisip mo. Napakasama ng ugali mo. Ganito pala. Niloloko mo pala ako. Noon pa, sabi-sabi mo. Para lang iligtas ako. Kaya ka naging baldado. Nahihiya pa ako sa'yo.
kaya hindi kita makapaghiwalayan. Nagpapanggap ka lang pala, napakasama mo talaga. See you. Buti na lang hindi ka pinakasalan ng anak ko. Kung sino man ang magpakasal sa'yo, babaeng mapagplano. Talagang magkakagulo ang pamilya. Kailangan mong bayaran ako. Para sa pinsalang idinulot mo sa akin, kahit man lang. 2 milyon. Oh, Kung hindi, Song Siyu matagal nang gumaling. At niloko mo ako sa pagsasabi pilay ka pala, dinaya mo ako para pakasalan ka. Dali, bayaran mo ang aking bayad sa pinsalang emosyonal. Kung hindi, sira, hindi kita tatantanan. Isang batang babae. Bakit ganoon kabigat ang iyong iniisip? Nagpakasal ka sa pamamagitan ng panloloko? Nakakadiri-dali? Magbayad ka. Tama. Walang hiya magbayad. Narinig mo na dali, magbayad ka. Kung hindi, ang grupo na dinala mo ngayon mga walang kwentang tao. Huwag kang umasang makalabas dito lugar ng kasal. Gusto mong magbayad ako, di ba? Kalokohan, niloko mo ang aking damdamin. Kung hindi ka magbabayad, ilalantad kita para malaman ng lahat ang iyong pangit na mukha. Si! Kung ngayon, tingnan mo mabuti ito. Ito ay noong mga panahon upang iligtas ka gastos sa gamot. Pagkatapos ng aksidente, kabuuan ay 20 milyon. Noon, hindi kita hiningan kahit isang kusing. Ngayon, gusto mong magbayad ako. Sige. Kung ngayon, una mong bayaran ang aking gastos sa gamot. Kompensahin mo ako. Pagkatapos, babayaran kita. Song Siyu, ang galing mo namang magyabang. Para magmot, kailangan 2 milyon, kailangan 2 milyon. Bakit hindi ka nalang magnakaw? Tama. Ang tatay mo ay isang guwardiya, walang koneksyon. Saan galing ang 20 milyon? Sa tingin ko, ikaw ay gusto mo lang kaming pag-interesan. bobo ka ba? Itong si Song Siyu malinaw na gustong pag-interesan ng pamilya natin. Dapat itago ang resibo. Mamaya, tatawag tayo ng pulis para mahuli siya, para malaman niya. May mga salitang hindi dapat basta-basta sinasabi. Tama nanay. Mas maigi ang iniisip mo. Song Siyu, ngayon, ako mismo ang maghahatid sa iyo, papasok sa bilangguan. Pag-interesan kami, pero makukulong ka. Hoy, pulis siya ba ito? Gusto mong mag-report ng kaso? Oo, isang pilay. Dinaya niya ako sa pag-aasawa. At saka, ginamit pa niya ang pekeng resibo para pagbantaan at pagsamantalahan ako. Sa beach hotel? O si. Ako na ang bahala sa kanya para hindi siya makatakas. Dali, pumunta na kayo rito. Song Shu, dinaya mo ang puso ko at dinaya mo pa ako na pakasalan ka. Ngayon, ako mismo ang maghahatid sa iyo sa kulungan. Tama, ipasok siya sa kulungan. Makulong siya. Oo, dali, arestuhin niyo na siya. Paano kung makatakas siya mamaya? Ano na ang gagawin natin? Sino ang makakahuli sa kanya? Ang 30,000 piso sa card na ito ay mapupunta sa kanya. Ngayon, ang 30,000 ito ay siguradong akin. Sino sa inyo ang maglakas loob? Ngayon, kung si Song Siyu ay masaktan kahit katiting, papanagutin ko ang may gawa nito. Ano ang gagawin mo? Ako ang presidente ng She Group. Ngayon, sino mang maglakas loob na saktan siya ay kaaway ng buong She Group. Ano? Nagpapanggap ka pa rin na presidente ka ng Xie Group? Tama, ang pamilya Xie ay isang napakayamang pamilya. Kahit gaano pa kalabo ang mata ni President Xie, hindi siya magkakagusto sa isang taong nagpapanggap na pilay. Ang aming presidente ay talagang siyang pinuno ng Xie Group. Dali, humingi ng tawad sa aming presidente. Nagpe-play kayo, nasobrahan na ba? Tigilan nyo na ang pagpapanggap? Oo nga pala. Ang tatay ko ay may pakikipagtransaksyon sa Xie Group. Tatawagan ko lang siya para magtanong at mapapatunayan na ang taong ito sa harap natin ay si President Xie nga ba o hindi. Tama. Ngayon, tawagan mo na ang tatay mo at ibunyag ang katotohanan sa harap nila. Habulin sila sa mismong eksena at pahiyain ng husto. Hoy, anong problema? Anak? Pa, hindi ba't may pakikipag-ugnayan ka sa Xie Group o? Si Jishi, ngayon ang kasal niya, di ba? Kanino mo narinig yan? Grabe namang pananakot yan. Wala namang nobela si Jishi. Ang ganyang usapan, huwag mong ikakalat. Alam ko na. Sige, abala ako ngayon. Narinig mo ba? Ako mismo ang nagpaulaan sa'yo. Si Jishi, wala talagang nobela. Hanggang kailan pa ba kayo magpapanggap? Mga sinungaling. Si. Ganito, sabihin mo sa akin ang pangalan ng tatay mo. Simula ngayon, ang aming She Group ay titigil na sa pakikipagtulungan sa kanya. Ang yabang mo naman. Titigil pa ang pakikipagtulungan ng tatay ko sa She Group? Akala mo talaga ikaw ang presidente ng She Group? Sige, ngayon ko sasabihin sa'yo. Ang tatay ko ay si Huang Shu lang. Kung kaya mo, itigil mo nga ang pakikipagtulungan ng She Group sa kanya. Kung kaya mong itigil yan, luluhod ako sa'yo ngayon din. At tatawagin kitang ama. Ang tatay ko ay si Huang Shu lang. Kung talagang may karapatan kang magkansela ang pakikipagtulungan ng She sa kanya, luluhod ako sa harap mo ngayon din. At tatawagin kitang tatay. Tama, luluyaw at atawan ng tatay. Kanselahin agad ang pakikipagtulungan kay Huang Shulang. Sabihin mo na ang anak niya ay may masamang ugali at kinainisan ako. Sa loob ng 5 minuto, matatanggap mo na ang inyong pamilya at ang pamilya Xie ang abiso ng pagkansela ng pakikipagtulungan. Ay naku, nagpapanggap ka pa rin. Si Song Siyu, tulad ni Xue Jinghue, ayaw piliin ang gintong asawa. Sa halip ay pumili ng isang mahilig magyabang na mandaraya bilang nobyo. Ikaw nga talaga, nagpapanggap na perlas ang isang basag na bato. Siya naman, parang pagtingin ng pagong sa munggo. Nagkaintindihan.
Hoy, pare, hindi. Gaano ba kalala ang pagkauhaw mo? Ito ay ang babaeng itinapon ko at ayaw ko na. Ikaw pa, ang itinuturing pa siyang kayamanan. Huwag kang magmalaki. Nakalimutan mo na ba? Ngayon ay ang aking pagpapalaya sa asawa. Ngayon ang pagdiriwang ko ng paghihiwalay sa asawa. Ang taong iniwan. Ikaw. Ikaw ang kusang humiwalay sa akin, Song Siyu. Sa tingin ko, ikaw ay nakita mo lang, ako at si Jialin, nagloko bago ang kasal. Alam mo sa sarili mo, tiyak na iiwanan ka. Kaya, para mailigtas ang mukha mo, ano ba ang ipinagmamalaki mo? Talaga, ikaw na umaasa sa pilay na binti, ang taong nanloko sa anak kong lalaki. Ano ang karapatan mong sabihin na hiwalayan ang asawa? Karapat-dapat ka ba? Kapag gumaling na ang tatay ko at ang pamilya ko, malalaman ninyo kung bakit ako naging matapang. Ang tatay mo, hahaha, ang tatay mo, siya, isang guwardiya lang, kahit na siya ay dumating. Ano ang magagawa niya, kahit na siya ay narito na, hindi rin siya maglakas loob sa akin, magpakita ng galit. Ang mga magulang mo, ano ang trabaho nila? Mga tagalinis ng kalye? O mga taga-kolekta ng basura? Tama, ni hindi siya dumalo sa kasal mo. Wala siyang mukhang pumaroon, takot ba siyang mapahiya? Paumanhin, ang tatay ko ay para lang sa aking kasal ngayon. Sinadyang kunin ang singsing na brilyante na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Milyon-milyong singsing na brilyante. Huwag kang magsinungaling. Para sa manugang niyang lalaki, kumuha ng limited edition na milyon-milyong singsing na brilyante. Song Siyu, hindi mo ba gagamitin ang ganitong maliit na paraan para ibalik ako sa'yo? Ang yabang mo talaga. Milyon-milyong singsing pa? Bakit hindi mo sabihing bilyon-bilyon? Ibalik ka? Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Ngayon, nandito na si Boting sa buhay ko. Siya lang. Ang lalaking gusto kong sa buong buhay kong ito, makasama habang buhay. Nag-aarte ka pa rin? Kailan ba ito matatapos? Si Ginoong Xie na katabi mo, kanina lang ay tumawag para ipakancel ng ama ni Huang Peng ang pakikipagtulungan sa Xie Group. Ito, ang mga salitang binitawan mo, hindi mo na pananagutan. Naghihintay pa ako na mapahiya. Tama? Hindi ba kakanselahin ang pakikipagtulungan ng pamilya namin sa Xie Group? Ay, pakiusap! Kanselahin mo na agad! Gusto ko nga yun! Oy, anong nangyari pa? Ano? Ito. Paano nangyari yun? Ano? Paano posible yun? Alam ko na. Ginong Xie? Kayo po ay ang presidente ng Xi Group. Paumanhin. Mali ako. Ako ang walang malay sa inyong kadakilaan. Nagkasala ako sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo. Patawarin niyo ang aming pamilya. Ano? Paano ito posible? Ginoong Xie, presidente ng nangungunang grupo sa Jiangcheng. Paano maaaring magkagusto sa isang hindi kayang mabuhay ng mag-isa na pilay? Aray, masakit. Kung hindi mo respetuhin ang aking asawa. Huwag kang magalit kung magiging bastos ako sa iyo. Ang aking asawa ay ang pinakamabuting babae sa buong mundo. Hindi pinakasalan ni Xue Jinghui. Ikaw ang bulag. Ginong Xie, nakikiusap ako. Huwag ninyong kanselahin ang aming pakikipagtulungan. Ang aming pamilya ay umaasa sa pakikipagtulungan ito para makaahon. Kung malaman ng aking ama na dahil sa akin ay nawala ang pakikipagtulungan ito, papatayin niya ako. Umalis ka! Ang mga nananakit sa aking asawa. Hindi ko kalalampasin ng kahit isa. Binibining Song, mali ako. Lahat ay kasalanan ko. Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo ako kay Ginoong Xie na makiusap. Makiusap ka sa kanya na patawarin ako. Ang gumawa ng mali ay dapat parusahan. Kapag napalo, tumayo ng tuwid. Anong nagmamadali? Si Song Siyu ay isang kinaugaliang kriminal na. Una, nilinlang niya ang damdamin ni Jinghui at hindi alam kung anong paraan ang ginamit para linlangin si Ginoong Xie kapag dumating na ang mga autoridad. Tiyak na malalantad ang kanyang pagkakamali. Sino sa inyo ang nag-report? Pakiusap sa inyong lahat, dali-dali na lang natin siyang arestuhin. Mukhang magkakaroon na naman ako ng malaking kontribusyon. Sandali lang. Tingnan mo muna ito. Bago mo pagpasiyahan kung may karapatan kang arestuhin ako. Hindi ako naniniwalang may bagay na wala akong karapatan. Ito. Paano ito nangyari? Anong nangyari? Si Song Siyu ba yan? Mas malaki na ba ang halagang sangkot siya? Commander, dali, arestuhin na natin siya. Imposible. Talagang imposible. Nakita mo na, kahit ang commander ay hindi pa nakakita ng ganoong kalaking kaso, tiyak na mapaparusahan ka ng habang buhay sa bilangguan. Tama ba, commander? Tumahimik ka. Kumpleto ang mga dokumento dito. Maging ang tatak ay galing sa Jiangcheng First Hospital. Ano? Ibig sabihin, si Song Siyu ay tunay na angkan ng pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng? Talagang imposible yan. Siya ay isang pilay na halos wala ng ari-arian. Paano siya makakapunta sa Jiangcheng First Hospital? At saka, hindi ba't nabanggalang ng sasakyan at may konting sugat? Kailangan pa bang pumunta sa First Hospital para magpagamot? At gagastos pa ng 20 milyon? Sa tingin ko, peke ang bayarin sa paggamot na yan. Hindi ko yan tatanggapin. Song Siyu, hindi ba't dahil gusto mong maghiganti sa akin? Maliit na sugat? Noong nabangga ako, napiangan pa ako. Kung hindi dahil sa 2 milyon na ito, ngayon, hindi man lang ako makakatayo. May mukha ka pang sabihin sa akin na maliit lang itong sugat? Hindi ba ganon? Nung una, nung pumunta ka sa ospital, sinabi kong bibisita ako sa ospital. Ikaw mismo ang hindi pumayag. Sabi mo, maliit lang ang sugat. Ngayon, gusto mong bawiin. Huli na. Una kong beses na makakita ng taong kawalang hiyaan mo. Noon, para lang hindi ka mag-alala, kaya pinasabi ko sa doktor na okay lang ako. Pero noong mga panahong iyon, buto-buto ko'y may bali. Nakahiga ako sa emergency room ng mahigit na 20 oras. 5 beses na inabot ng critical condition notice. Huwag kang magdrama dito.
Gusto mo lang na mag-guilty ako, di ba? Sa tingin mo maniniwala ako? Eto na naman, gusto mo lang na maawa ang anak ko sa'yo, di ba? At pakasalan ka. Pwe, sasabihin ko sa'yo, ang pamilya namin, hindi kailanman magpapakasal sa babaeng kasuklam-suklam mo. Sa medical record, malinaw na nakasulat. Buto-buto'y may bali. 5 beses na critical. Pinakamala ay ang bali sa gulugod, ang maaaring maging paralitiko. Imposible. Paano ito nangyari? Xue Jinghui. Ito ang sampal. Ampal sa iyo para sa aming mahabang panloloko sa relasyon. Ito ang sampal. Sampal sa iyo, sa iyong pagiging walang utang na loob. Iniligtas kita sa aksidente, ngunit hindi ka nagpapasalamat. Ito ang sampal. Sampal sa iyo, sa iyong kawalan ng respeto sa aking pamilya. Pagtuliksa sa aking mga magulang. Ang huling sampal na ito sampal sa iyo, sa iyong paghamak sa akin ngayon. Ikaw. Ano ka? Binigyan ko ng karne ang aso. Ito'y umalog pa ng buntot sa akin. Ngunit ikaw, isang tunay na mapagbalat kayo. Imposible. Talagang imposible ito. Siya ay nagsisinungaling. Hindi ba ninyo nakikita? Narito ang matibay na ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Tingnan ninyo ayon dito, pagkatapos ng aksidente ni Song Siu na nagdulot ng pagkasira ng buto sa buong katawan, pinsala sa gulugod at sciatic nerve. Maaaring magdulot ng paralysis o kahit na paralysis ng kalahating katawan. Lahat ito ay, sinabi dito, tama ba? Tama. Ayon sa medical record, Kung totoo ang sinasabi dito, lahat ay totoo. Grabe ang kanyang mga sugat. Paano siya makakatayo pa rito? At may lakas pa para manampal. Ito ang masamang plano ni Song Siu. Tama ka. Wala naman siyang sakit. Nakatayo ng maayos. Parang pilay ba siya? Hump. Kailangan mo magbigay ng hustisya para sa amin. Eksakto. Muntik na kaming maloko ng mga kasinungalingan mo. Kung hindi sinabi ni Jalin, hindi ko pa napapansin. Tama. Kaya ang medical report na ito ay peke sigurado. Kung talagang grabe ang pinsala niya. Paano siya gagaling? At ano pa ba yung 20 milyong resibo ng gamot? Peke lahat yan. Scam lang ang ginagawa niya. Ngayon ko lang nalaman. Na noon pa man, marami ka nang pinagdaan ng hirap. Tapos ngayon, kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala akong magagawa kundi papunahin ang direktor ng ospital. Ano? Tatawagan mo pa ang pangunahing direktor ng Jiangcheng? Director Xu? Siya ang pinakamataas na opisyal sa First Hospital ng Jiangcheng. Alam mo ba kung gaano kataas ang estado ni Director Xu? Maraming mataas na tao ang gustong makipagkaibigan sa kanya ngunit hindi magawa. Ikaw, nangangarap ka lang. Ganoon ba? Sayang, siya ang gusto mong makisamahan, hindi ako. Director Xu, ako ito. Binibigyan kita ng 5 minuto para makarating sa Binhai Hotel. Binibini. Bumalik ba ang sakit ninyo? Kung hindi kayo naniniwala, wala akong magagawa kundi ipakilala siya sa inyo. Sa oras na iyon, malalaman ninyo kung ano ang paglilinlang sa sarili at ang pagkahiya sa sarili. Sobrang nakakainis ka talaga. Ilang taon na tayong magkakilala. Alam na alam ko ang totoong ikaw. Anong karapatan mo para magmalaki dito? Boss Xie, ang basurang ito. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Basura? Ikaw talaga, isang babaeng mataas ang tingin sa sarili. Gayunpaman, ang direktor, malapit na siyang dumating. Malalaman ninyo kaagad ang totoong pagkatao ko. Ngayon, maaari ko rin sabihin sa'yo. Ako ay ang panganay na anak ng Song Conglomerate. Ano? Ikaw? Ang panganay na anak ng Song Group? Ha ha ha. Song Siu, walang hiya ka talaga. Isang basurang tulad mo. Para magsinelas ng panganay na anak ng Song Group, hindi ka man lang karapat-dapat. Anong karapatan mo para magpanggap bilang siya? Song Siu. Sa buong buhay ko, ito talaga ang unang beses na nakakilala ako ng babaeng mahilig magsinungaling tulad mo. Bulag talaga ako noon nang magkagusto ako sa iyo. Nandidiri ako sa pagkilala sa iyo. Nakakahiya talaga. Ang usapin ng pekeng resibo niya, hindi pa tapos iyon. Oo nga pala, Song Siu, hindi mo ba tinawagan ang direktor ng First Hospital? Nasaan na? Tao? Paano niya maaanyayahan ang direktor ng ospital? Ang tatay niya ay isang guwardiya lang. Walang koneksyon o anuman. Kung gayon, wala nang pag-uusapan. Mga sama, dali-dali ninyo siyang arestuhin. Ako at si Jalin ay may kasal pang ihahanda. Binibini, kung ang tinawag mo ay hindi dumating para patunayan ka. Aarestuhin ka na namin. Aray, ano pang hinihintay ninyo? Siya ay isang tunay na sinungaling. Sino ang may balak arestuhin si Miss Song? Sino ba ang gustong dakpin si Miss Song? Siya, Pangulo Xu ng unang ospital. Nakita ko na siya sa TV. Ano? So, si Song Siu ay talagang nakapag-imbita kay President Xu? Ano ba talaga ang background niya? Paano ito posible? Miss Song, ang sugat ninyo. Wala namang malubha. Matagal na rin hindi na ulit. Salamat kay Uncle Xu. Nakahinga na ako ng maluwag. Tinawag ako ni Miss Song, may ipag-uutos ba? Kailangan mo ng tulong mo para patunayan. Noong nagpapagamot ako sa ospital ninyo, sa panahon ng paggamot, hindi ba't lahat ng buto ko ay nabalik? At umabot sa 20 milyon ang gastos sa gamot? Oo, bakit? Itong mga taong ito, hawak ang aking resibo ng paggamot. Sinasabing peke ito, kailangan mo ng tulong mo para patunayan. Ano? Ang lakas ng loob ng mga to na sabihing peke ang resibo mo. Ikaw ang super VIP ng First Hospital namin. Maging ang opisyal na selyo ninyo ay natatangi. Bawat datos na nakalista roon ay totoo. Paano ito posible? Sino ba talaga siya?
Paano posible na may 20 milyon siya para magpagamot sa First Hospital? Sino ba siya? Mukhang hindi nyo alam ang tunay na pagkatao ni Miss Song. Hahaha, siya ay isang anak ng guwardiya. Ano naman ang tunay na pagkatao niya? Ang ama ni Miss Song ay ang chairman ng Song Group. Bawat isa sa inyo dito ay hindi karapat-dapat kay Miss Song. Dean Shu, huwag ninyong papayagan na malinlang niya kayo. Siya ay isang tunay na sinungaling. Ang tatay niya, nakita ko na, isang guwardiya lang. Paano naman maging chairman? Baka mabigo kayo. Ang tatay ko ay ang misteryosong chairman ng Song Group. Nababaliw na. Tunay na baliw. Tanungin mo ang lahat ng nandito. Sino ang maniniwala sa iyong kalokohan? Ang tatay mo ay chairman ng Song Group? Pakinggan ninyo. Sinasabi niyang ang tatay niya ay chairman ng Song Group. Sino ang maniniwala dyan? Song Siyu, walang sino man ang naniniwala sa iyo. Nandito ka pa rin nagkwekwento ng gawa-gawa. Nakakatawa talaga. Naniniwala ako. Ang tatay ni Dian, Song. Ang chairman ng Song Group. Anong silbi ng paniniwala mo? Sa tingin ko, magkakampi kayo. Pare-pareho kayong masama. Nagkuntsabahan kayo. Kayong mga bulag at walang utak. Nagpakumbaba si Gen. Song, nakisama sa inyo. Tapos ang lakas pa ng loob ninyong hamakin siya, GNG. Song, sayang ang ginawa mo para sa kanila. Sa loob ng ilang taon, ibinigay mo ang lahat. Sa mga taksil na ito, Tapos na yon. Ang mga nakaraan, ayaw ko nang pag-usapan. Dahil sa awa, sa dating pagkakaibigan, ayaw ko sanang magkagalit. Pero hindi ko inakala na hindi lang sila nagpapasalamat, lalo pa silang naging masahol. Mabuti na lang at ngayon, ayusin natin ang lahat ng utang na loob na ito sa kanila. yan, Song. Sa posisyon ninyo, maraming makapangyarihan ang nagsisipsip sa inyo. Bakit pa kayo magtitiis ng ganitong paghamak? Salamat na lang sa pagtatago ng tunay kong pagkatao. Nakilala ko ang tunay nilang ugali, ang pagmumukha nila. At natagpuan mo rin ang tunay kong pag-ibig. Kung ayaw ninyong maniwala sa akin, ipapakausap ko na lang si Papa para sabihin sa inyo. At para makita ninyo ang background ng pamilya namin. Hindi ninyo kayang abutin? Papa, nasaan ka na? Inaapi na ang anak tatay. Kailan ka ba darating? Ang anak mong babae at ang manugang mo ay malapit ng maapi. Sige, kaya bilisan mo. Yung helicopter ngang tatay ko ay malapit nang bumaba. Ay naku. Song Siu, nakasakay ka na ba ng eroplano sa buong buhay mo? Sasabihin mo pang sasakay ng eroplano ang tatay mo para pumunta rito? Traktora siguro ang sinakyan niya. Mas makatotohanan pa yon. Nakakahiya talaga ito sa buong angkan. Buti na lang hinayaan ka ng anak ko, tinapon ka na. At ngayon, may bago na siyang kasintahan, maganda at talentado pa, si Jeline. Siyempre naman. Ang mga mata ko ang sukatan. Kung sino ang mabuti at sino ang basura. Isang tingin lang, alam ko na. Ang basura tulad ni Song Siu, anong ikakapantay niya sa akin? Ni isang gila ng buko, hindi siya makapantay. Pero wala, kung sino ang mabuti at sino ang basura, isang tingin lang, alam mo na. Iyang kabasurahan mo, hindi mo ba alam? Ikaw. Xue Jinghai. Kung muling makikialam ka sa asawa ko o hahawakan mo siya, mag-ingat ka, sisirain kita. Presidente Xie, isang babaeng puno ng masasamang salita, ay hindi karapat sa'yo. Kung mahal mo siya, magiging batik lang yan sa buhay mo. Dean Shu, pwede bang pakikuha niyo po ako ng papel at panulat? Opo. Song Siu, ano na naman ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Gusto kong tandaan ninyong mag-ina. Ang araw na ito, habang buhay. Miss Song, Ano na naman ang gusto niyang gawin? Pakiusap, pakipatuyo nito. opo. Pulis, ano pang hinihintay ninyo? Bilisan ninyo, hulihin ninyo siya. Hoy, bilisan ninyo. Kung hindi, hahayaang makalaya sila. Sira ang sistema. Pakita ninyo ang inyong ID. Kung hindi ninyo mapatunayang si Director Shu kayo, mapipilitan kaming kaso kayo ng panloloko. Tingnan ninyo ito. Lungsod Jiang, punong guro ng unang ospital. Kayo nga po ba si Director Shu? Ngayon, arestuhin pa ba ninyo ako? Hindi. Paumanhin po. Mayroon pa bang nagdududa sa aking pagkatao? Totoo nga pala siya. Imposible. Si Song Siu ay isang babaeng mahirap na pinalayas ko. Paano siya makakaugnay sa isang taong tulad ninyo? Baliktad po. Isang karangalan para sa akin na makilala si Gening. Song, Director. Baka naman mayroon siyang ang sarap makilala si Geng. Song, karangan ko yan. director talaga? Mayroon ba talaga siya? Espesyal na katayuan. Ano bang background niya? Kung may talagang kakayahan siya, sa mga nakaraang taon inapi namin siya ng maraming beses. Bakit hindi siya lumaban? Tama, ang tagal na. Kayang-kaya niyang magtiis ng ganito, katagal. Ako at siya, dati kaming matalik na magkaibigan. Malinaw na malinaw iyon. Siya'y nagkukunwang may kapansanan, nang loloko para sa awa, nahayag sa kasal. Ano ba talagang background niya? Ang tatay niya, kung galing siya sa Song Group chairman, edi ako ay magiging reyna na. Pero, ang sertipiko ng direktor, totoo nga iyon. Gets ko na. Ganito pala.
Tiyak naman loloko siya. Ninakaw niya ang tunay na ID ng direktor. Dito siya nang loloko. Song Siu, aminin mo na agad. Kung hindi, ang trabaho ng tatay mo, mawawala pa. Sino ang gustong mawalan ako ng trabaho? Narinig ko. May balak na hiyain ang anak kong babae. Ngayon, narito na ako. Hoy, anong ginagawa ninyo? Mga guwardiya, bakit hindi ninyo pa itinaboy ang mga ito palayo rito? Ikaw si Song Siu. Yung ama mong guwardiya, ha? Tingnan mo ang suot mo, uniforme ng guwardiya. Halatang peke ka. Peke ito. Hindi na to magiging totoo, kailanman. Ah, ito pala ang ama ni Song Siu, ang guwardiya ha? Ah, ha. Anak kong mahal. Ito ba yung lalaking sinabi mo sa text? Si Xue Yinghoy. Na ng babae kay Zhang Jialin. Na hiniwalayan mo, tapos gusto ka raw pakasalan? Opo, Tay. Tawagin mo ng Tay? Tai, sisiguraduhin kong alagaan si Siyu ng mabuti. Mabait ang binatang ito. Payag na ako. Kayo nga ang nag-uusap. Mag-usap kayo. Bakit mo ako sinuntok? 3 taon na tayong hindi nagkita? Ganyan pa rin ang ugali mo. Pupunitin ko yan. Ma, Mag-ingat ka. Madulas dito. Tito Song, mag-sorry ka na lang. Ako kasi, Mga kasama, siya ang chairman ng Song Group. Ang tunay na may-ari. Ang mahal kong ama. Jialin, manugang. Hinamak nila si Jinghui ng ganito. Dapat ipaghiganti mo kami. oo nga, isang guard lang ito. Nagpapanggap pa bilang presidente. At sinuntok pa ako. Oo nga, anak lang siya ng isang guard. Nangangarap ang mapangasawa ang pamilya namin. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob. Kitang-kita, hindi pa nasasaktan ng malala. tama na. Tito Song, nakita mo na? Ang kabastusan na kapal ng mukha mo, nagdulot na ng galit sa lahat. Ngayon, pinapagawa nila sa akin na magbigay ng hustisya. Payo ko sa'yo, lumuhod ka na lang at humingi ng tawad. Kung hindi, isang tawag lang, baka mawala pa ang trabaho mo bilang guard, mawala pa. Pa, hindi ko na talaga kaya si Zhang Jialin. Pabankrupting mo na siya. Sige. Tumawag ka na nga. Gusto kong makita kung paano mo, isang guard, ako mapipigilan. Hintayin mo. Ipinapasa ang blacklist order ng Song Group. Na blacklist. Branch ng Xie Group. Supervisor Zhang Jialin. Blacklist level 5S. Mula ngayon, pananagutan mo ang lahat ng ginawa mo. Nakakatawa talaga. O nga pala, ang butihing anak mong si Song Siu, nagkakalat pa rin ng kasinungalingan sa labas. Sinasabi niyang, ikaw ang chairman ng Song Group. Sa tingin ko, ikaw lang ay artista lang na inupahan niya ng mahal. Siyempre naman, pag-isipan mo lang ng mabuti, malalaman mo ang totoong chairman. Paano posible na pumunta sa ganitong okasyon? Kahit damit na presentable, wala kang maipang suot. Nandito ka pa rin nagpapanggap. Nakakatawa talaga ng sobra. Sino ang nagsabi sa iyo na hindi pwedeng magsuot ng kahit ano ang chairman? Ano ang sinabi mo? Paano posible? Jialin, baka naman ang Song Group ay talagang... Ikaw. Talagang ikaw. Maniwala ka man o hindi, pananagutan mo ang kahinatnan. Huwag kang magbiro. Ikaw lang ay isang guwardiya, ang ama nitong si Song Siu. Sino ang hindi alam na matagal nang patay ang asawa mo? Ikaw mismo ang nagpalaki sa anak mo? Nagtrabaho ka sa iba't ibang lugar? Ano pa ang pinagmamalaki mo? Tingnan mo ang suot mo. Alin ang mukhang mayaman? Sandali, may kakilala ako sa Song Group, isang kakilala, isa siyang executive. Tatawagin ko siya para ibunyag ka. Ganitong klaseng lalaki, talagang ikinalulungkot ko para sa anak kong nakasama ka ng maraming taon. Anak, naiintindihan mo na ba kung bakit sa loob ng maraming taon pinagpanggap kitang may kapansanan? Ganyan talaga ang mundo. Kapag ikaw ay mayaman at may kapangyarihan, lahat ay gustong sumipsip sa'yo. Gusto nilang makinabang sa'yo. Pero kapag ikaw ay nalugmok na, walang atubili silang iiwan ka. At pati babagsakin ka pa. Kaya, sa pinakamahirap mong panahon, ang mga taong mabuti pa rin sa'yo, ang mga yon ang dapat mong pahalagahan habang buhay. Mas beta ako. Nakilala ko ang ganoong tao. Mabuting bata ito, nasisiyahan ako sa hinaharap basta't gusto niya. Kahit ang buong mundo, ibibigay ko sa kanya. Magpanggap ka lang, may darating na magbubunyag sa'yo. Ano ang ibubunyag sa akin? Nagtanong na ako. Ang chairman ng Song Group, palagi sa ibang bansa nakatira. Isang napaka-impormeng tao. Paano pwedeng isang guwardiya lang na tulad mo? Diyos ko, peking daya nga siya. 20 taon ko na siyang kilala. Ano bang pinanggalingan niya? Hindi ko ba alam? Pero lahat ng ito, parang napakatotoo. Siyempre, gagawin matotohanan ng mga loloko ang kanilang palabas. Paano nila maloloko ang mga tao kung hindi? Zhang Jialin. Malapit na magwakas ang iyong Zhang family at nandito ka pa rin nagbubulag-bulaga. Kalokohan! Ayon sa executive ng Song Group, walang kumakalat na blacklist order. Kanina,
Tiyak na may nagpanggap lang. Song Group. Dumating na si Ginoong Jin ng Song Group. Tingnan mo! Ito ang tunay na ugali ng mataas na lipunan. Laging sa mga guard, ang mga kilos ay maraming grasya. Ginoong Jin, ang inyong pagdating ay nagbigay ng karangalan sa lugar na ito. Yung mandarayang yon, nasaan na? Siya nga. Ginoong Jin, bilisan mo! Arestuhin mo siya! Ayan, nagpapanggap ka pa! Ngayon, siguradong wala kang takas. Makitid ang pananaw, palaka sa ilalim ng balon. Matagal kang nagpanggap. Sa wakas, lalabas na ang tunay mong anyo. Parang insektong hindi nakakaalam ng yelo. Ginoong Jin, bilisan mo! Hulihin mo ang matandang nalolokong ito! Kanina, Ang bulag, naglakas loob kang magpakita ng kawalang galang sa chairman ng conglomerate. Ang sampal na ito ay mababa. Si Jin Hai, project supervisor ng Song Group. Nagpakumbabang mabati sa general manager Song. Tama-tama ang pagdating mo. Ang palaka sa ilalim ng balon ay hindi alam. Sino ba talaga ang kanilang kausap? Sino? May lakas ng loob na manghamak sa pinuno ng aming conglomerate. Sa Global Rich List, ang chairman na nasa unang pwesto ay kayong mga ito. Ang kayang maliitin? Lao Jin, bakit hindi ikaw ang magsalita? Dahil lang sa respeto ko sa Binibini. Dati, kaibigan siya ng Binibini. Kaya ko binigay ang proyektong ko sa kanya. Kung hindi... Sino ang magpapansin sa ganyang klase ng tao? Tunay nga palang si Song Siu ang nasa likod niya. Totoo pala ang lahat ng ito. Ngayon naiintindihan mo na? Ang napakalaking kayamanan ito. Sino ang nagbigay sa iyo? Gago. Manager Jin, pasensya na po. Nagkamali ako. Hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad. Hindi ako. Tito Song, pasensya na po. Nagkamali ako. Nabulag ako sa pera. Hindi na ako uulit, pangako. Karapat-dapat ka ba? See you. Sino? Ano ang dapat gawin sa kanya? tinuya niya ang kapansanan ko. Inagaw niya ang minamahal ko. Ngayon, dapat maranasan din niya ang pakiramdam ng nakaupo sa wheelchair. Siu, dahil dati tayong pinakamatalik na magkaibigan, hindi na ako uulit, pangako. Patawarin mo na ako. Nagkamali ako. Dali na siya. Alice, Bitawan niyo ako. Ayaw ko. Siu. See you. Paano ko posibleng pakasalan ng ganitong babae? Alam mong ikaw lang ang nasa puso ko. Kahit isang hibla ng buhok mo, hindi niya kayang pantayan. Tama, Siu. Magkasintahan mula pa noong bata kayo ni Jinghui. Magkatulad na magkatulad kayo. Ngayon lang naalala ang tunay kong asawa. Magsorry ka na sa asawa mo, Siu. Kanina lang, tong batang to ay nagkamali. Huwag mo nang isipin. See you. Alam kong nagkamali ako. Totoo. Patawarin mo. Huwag kang mangarap ng gising. Magpapakasal ako ngayon, ako si Song Siu. Pero hindi sa'yo. Boting! Papakasalan mo ba ako? Siya. Palayasin niyo sila. Hindi ako aalis. Siu. Binata, pumasa ka na sa pagsubok naming mag-ama. Ano pang hinihintay mo? Pasalamatan mo na ang biyanan mo. Parang biyaya mula sa langit. Ang napunta sa'yo. Kayo na ngayon ang nagsasalita, tulad ng pamilya Xue, puro kayo oportunista. Si Boting Langang. Manugang na kinikilala namin. Kami ay mga kaklase ni Song Siu. Tito Song, pahintulutan niyo kaming dumalo sa kasal. Oo nga. Ang aming pamilya Song ay hindi nangangailangan ng mga tulad nyo. Umalis kayo. Nakikiusap kami, pahintulutan nyo kaming dumalo sa kasal. halika, lahat, gumalaw na. Ang mga bulaklak ay See you. Naalala mo pa ba ang unang pagkikita natin? Sa ilalim iyon ng tolda. Ikaw ang nagbenta sa sugat ko. Ikaw pala ang tao noong araw na iyon. Talagang kamangha-mangha ang tadhana. Nalaman ko lang nang maglaon. Iyon ang babala ng tadhana sa akin. Mag-ingat ka. Ang babaeng ito ang magpapagulo sa buhay mo. Tinatanggap mo ba itong huling pag-alam? Bilang aking asawa at makasama habang buhay. Oo, gusto ko. Pero, dapat araw-araw kang magluto para sa akin bilang magbabayad. Si, habang buhay.